Naimbag nga aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Pag-usapan nga po natin si Vice President Sara Duterte. Ngayon po nakikita natin, napapanood natin si Sara Duterte panay ang kwento sa social media. Yung kanyang mga dapat na sinasabi o ipinapaliwanag sa Kongreso ay sa SOCMED niya idinadaan. Pwede ba yun? Tama ba yun? Binigyan kayo ng pagkakataon na magsalita at ipaliwanag ang sarili ninyo sa harapan ng taong bayan sa House hearing. But you opted na wag sumipot, pero sa social media kayo magsasalita. Sino maniniwala sa inyo ngayon? Sabagay, ang mga maniniwala na lang talaga sa inyo, yung mga DDS supporters ninyo. Kasi yung mga yan, kahit na anong sabihin ninyo, kahit na mali-mali na, kahit na nakikitang hindi na totoo, maniniwala sila. Ganyan po nalusaw ang utak ng mga DDS. Sorry, pero yun na nakikita natin totoo eh. Kahit na nagdudumilat na yung mga ebidensyang napanood natin dyan sa House hearing, paninira pa rin daw yung mga yun. Kahit na may mga records na, dokumento, sa AMLAC, sa SALN, pero paninira pa rin daw yun. Pero hindi ba dapat humarap na lang si Sara Duterte sa hearing sa House? Hindi eh. Pati itong mga abogado niya, itong si Atty. Michael Poa, alam niyo tuloy yung mga abogado ni Sara Duterte, pinagtatawanan ng taong bayan. Nag-abogado pa kayo, nag-aral kayo ng abogasya, pero pagdating kay Sara Duterte, yung mali, ginagawa niyong tama, na akala ninyo paniniwalaan kayo ng taong bayan. Hindi na po eh. Hindi na ngayon. Not with the age of the internet. Advanced na po ang mundo ng social media. Hindi na lang uubra yung magsasalita kayo at akala ninyo majority ng taong bayan paniniwalaan kayo. Majority ng taong bayan, hindi na kayo pinaniniwalaan. At higit sa majority ng taong bayan ngayon, ang gustong makitang harapin ni Sara Duterte ang hearing sa House. Kung saan na makarating yan, sa House hanggang sa Senado, humarap siya. Hindi magsasalita siya sa social media na wala siyang kasalanan, malinis siya, every centavo ay malinis. Samantalang taliwas naman yun sa mga records na lumalabas. Lumabas tuloy sa survey ng Tangeray na majority ng Pilipino nagsalita na. Ayon sa Tangeray survey, majority o 88% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat humarap si Sara Duterte sa Senate impeachment trial bilang pagkakataon na maipagtanggol niya ang sarili. Nasa 70% ang nais na personal siyang tumistigo habang 51% ang gustong magharap siya ng ebidensya gaya ng bank records upang sagutin ang mga isyong pinansyal. Kalahati rin ng mga respondent ang nagbibigay diin sa kahalagahan ng due process at nakikita ang Senate trial bilang tamang mekanismo upang maresolba ang kaso at makatulong sa pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa pamahalaan na may suporta mula sa iba't ibang panig ng politika. So, dapat makinig kayong kampo ni Sara Duterte. Harapin nyo to, hindi yung dyan kayo sa social media salita ng salita, dakdak kayo ng dakdak. Naghahanap kayo ng due process, naghahanap kayo ng tamang forum. Ang social media, hindi po yan ang tamang forum. Diyan pwede kayo magbulid ng kung ano-anong kasinungalingan. Doon kayo sa proper venue, sa House, sa Senado, o kung saan man. Magsalita kayo hanggat gusto nyo, basta under oath. Bakit takot na takot kayo? Kung ano-anong pagtatanggol at pagtatakip at iginigiit ninyo na kayo ay inosente, o bakit hindi kayo humarap? Doon nyo sabihin lahat na sinasabi nyo sa social media. Pero dapat under oath para mas maniwala ang taong bayan sa inyo. So, pataas ng pataas ito. 88% na ng mga Pilipino nais humarap si VP Sara Duterte sa impeachment trial. Dahil habang tumatakbo kayo palayo at kung ano-anong pagtatanggol at mga dahilan ninyo outside of the proper forum, mas lalo lang pong dumadami. Super majority na ang nagsasabing guilty si Sara Duterte. The mere fact na ayaw niyong humarap sa katotohanan. Yan po ang accountability. Tapos tatakbo kang presidente sa 2028 at ang sabi mo pa, you are willing to offer your life for Filipinos. Aba, ito na ang pagkakataon. Sampulan mo na kagad na yun. Kung sinasabi mong you are willing to offer your life for the Filipinos, harapin mo muna to. Panindigan mo, ilabas mo lahat ng resibo mo, lahat ng mga dokumento, lahat ng mga magpapatunay na malinis ka.
If you really want to offer your life para sa aming mga Pilipino, do it now. Hindi sa 2028. Dahil siguradong sa 2028, wala, hindi ka mananalo. Ngayon pa lang, kung gagawin mo yan, kumarap ka sa dapat mong harapin, baka sakali na bumalik ang tiwala ng taong bayan sa'yo. Tapos sasabihin mong, you are willing to offer your life. Hindi mo nga maharap itong impeachment mo eh. Meron ka pang pa-offer your life, offer your life. May nabasa tuloy akong open letter at gusto kong basahin sa inyo yon. Ito po nabasa ko sa page ng Tindig Pilipino. An open letter to VP Sara Duterte. Basahin ko po Madam Vice President, simple lang ang sagot, sabi ninyo. Pero sa totoo lang, hindi simple ang tanong. You say your record is clean. You say every centavo is declared. You say everything has documentation. Pero ang tanong ng bayan, hindi lang may papel ba? Ang tanong ay, tugma ba ang papel sa katotohanan? Because in public office, compliance is not the same as transparency. At lalong hindi ito kapalit ng accountability. Sabi ninyo, ang totoong magnanakaw, hindi sa bangko pinapasok ang pera, kundi sa maleta. Oy, matapang na linya. Catchy, viral. Pero Madam VP, here is the problem. Kung ang pera ay dumaan sa bangko na may bilyong galaw, na may mga transaksyong tinutukoy at tinutugma ng mismong AMLAC, hindi ba mas lalo itong nangangailangan ng paliwanag? Because money in the bank doesn't erase suspicion. It creates a record. And records demand answers. You say, wala akong kaso. But let's be honest. Walang kaso is not the same as walang tanong. At lalong hindi ibig sabihin na tapos na ang usapan. At dito, mas lalong nagiging mabigat ang isang bagay, ang inyong paulit-ulit na pagliban sa mga pagdinig. Madam VP, with all due respect, your absence is louder than your statements. Habang ang bayan naghihintay ng diretsong sagot, habang ang mga tanong ay naka-file, naka-record, naka-detalye, kayo ang wala sa silid. And that matters. Because those hearings are not just political theater. They are opportunities. Opportunity to explain, opportunity to confront allegations, opportunity to dismantle accusations, point by point, under oath. Kung totoo na malinis ang lahat, bakit hindi harapin? If your records are solid, if your declarations are complete, if your accusations against complainants are valid, then the hearing room should be your strongest stage. Pero bakit tila iniiwasan? Hindi ito tungkol sa attendance lang. This is about accountability in real time. Dahil sa gobyerno, hindi sapat ang press statement, hindi sapat ang prepared speech. Ang tunay na pagsagot nangyayari sa ilalim ng tanong, sa harap ng scrutiny, sa harap ng bayan. Madam Vice President, the Filipino people are not asking for perfection. We are asking for presence. Presence to answer, presence to clarify, presence to stand by your words when questioned, not just when delivered. Dahil sa huli, ang tiwala ng bayan hindi nakukuha sa quotable lines. Nakukuha ito sa pagharap kahit mahirap ang tanong. At kung talagang simple lang ang sagot, then show up and give that simple answer where it matters most. Respeto sa inyong posisyon. Pero, ang pananagutan hindi pwedeng umabsent. So, andito po lahat.
nung ating gustong malaman, yung ating mga katanungan kay Vice President Sara Duterte, bakit nga ba iniiwasan humarap? This open letter is not just for the Vice President. Ito yung mga hanggang ngayon naniniwala pa rin kay Sara Duterte kahit na nagdudumilat na ang mga ebidensya. At ito yung gusto nyo maging presidente, yung takot humarap sa responsibilidad at sa pananagutan. Yan ba yung sinasabi niyang she is willing to give her life for you? Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.